Okay, hi guys. Um, as you can see, this is what we have done yesterday. So, very plain, very simple website. It does not have anything in it. So, based on the video that you've watched earlier about typography and all of those stuff, marami na po tayong nalalabag dito, tama? So, wala man lang proper alignment and wala man lang space dito. Okay? So, medyo masakit sa mata siya. So, for today, we'll be doing the coding. Okay, and I will introduce you to the Materialize CSS. All you need to do is to go to Google and then type in Materialize and then CSS. The first thing that you will see here, since this is actually by Google, Materialize is by Google. So click here, Materialize documentation. Okay, so you will be brought to the main page. Okay, so it says here Materialize is a modern responsive front end framework based on material design. So meron tayong mga other framework like Bootstrap, etc. But this is what we're gonna be using for our training. Okay, so this is easier. This has a lot of features as well. So as you can see here, let me go ahead and show you a very quick video. So it says here material design. Okay, created and designed by Google, material design is the design language that combines the classic principles of successful design along with innovation and technology. So let's go ahead and watch the video. And that's what we're going to be using, the materialized CSS. So para ma-design natin ito, si, di ba, napaka-plain. So hindi ito pa pwede, hindi ito papasa for our clients. Okay? So let's go ahead and show you the basics. First, we'll be creating a new project. So let's go ahead and exit or close this folder. Okay. Let me go ahead and create a new one, which is, I'm going to name it, okay, I'm going to name it day 2, for example. I mean day 3, as an example. Or let's name it day 3 typography. Okay? So ano nga ating gagawin? Ida-drag lang natin siya dito so that we can start our project. And then as you can see, it's here. All right. And then what you need to do is create a new file. And of course, let's go ahead and type it index.html. Okay, so index by default, okay, but you can use others. But I just want you to know how to name a new file. Okay, so let's go ahead and right click here. If active yung inyong live preview, makikita nyo yung live preview nyo dito. So since it's blank, there's nothing in here. Now I will introduce you now to coding. Don't worry. You don't need to memorize all of these. Ayan. So yan yung coding natin. So wag kayong mabigla. Actually, hindi ko naman to um,
ire-require na sa uluhin nyo. So, all you need to do actually is to type in the exclamation mark and then enter. It will already give you this. Ngayon kung hindi nyo hindi lumalabas, then you can go ahead and type this in, okay? Pero usually mag exclamation mark lang kayo, it will automatically provide you with the basic, okay? So you have the HTML, okay, element, you have the heading, okay, you have the body. So kung napapansin nyo, every element or every tag may end tag or close tag. So ang pinagkaiba ng open tag sa close tag is meron siyang slash. So ibig sabihin sa loob ng isang tag, yun yung buong element. Okay? So dapat nasa loob ng open and end tag. Ha? So meron tayong head tag, huwag nyo nang masyadong alalahanin to. Sa title, anong inilalagay sa title? Kung napapansin nyo anong title dito, document. So gusto ko ang title dito is typography. So ipapakita ko yung ating gagayahin for today, which is our task. So let's go ahead and go to CSS and click on typography. So class, this is what we're gonna be doing today. So gagayahin lang talaga natin to. So we're gonna mimic this. Okay, so the title would be typography materialize. Okay, but for now, let's just title it typography. So instead ng document, let me type typography. Ayun. So ano napansin nyo dito sa title? So meron na kayong, ang title niya is typography. Okay, dito kasi ayan no, typography materialize. Alright? Okay, so congratulations, nagawa nyo na, nakapagpalit na kayo ng title. Okay, next we have the body. Anong nasa body? Diyan na po nandyan yung ating mga contents. Okay, so yun lang naman yung parts ng ating HTML. So we have the head and the body. Okay, are we clear so far? Good. Okay, so let's go ahead and introduce you na to Materialize and how it will be integrated. Kasi hindi nyo po, mayroon kayong hindi mga magagawa pag hindi nyo gagamitin si Materialize. So let's go ahead and go to Get Started. Okay, so ang kailangan lang natin dito um, sa Materialize, Get Started is yung link. Kailangan nating ipaganahin si Materialize dito sa HTML. Paano ang gagawin natin, sir? So, ganito lang yan. All you need to do is to copy this, yung CDN. Hindi natin kailangan yung NPM, hindi natin kailangan yung Bower. Okay? All we need is, dito sa Get Started, is yung CDN. So, nakikita nyo may dalawa dyan. So, first one is this. Copy ko to. Saan ko po ilalagay dyan, sir? Ilagay nyo lang po sa taas ng title. Kasi dapat nasa head part ang materialize. Okay, dito siguro. Lagyan na natin dito na lang. Okay, hindi ko masyadong makita. So, ang gagawin ko is, palitin ko lang to. Ang gagawin ko is view, click on view, and then word wrap. Yun, kita ko na siya. Much better. Sir, ba't blank pa rin yung nasa kanan? Kasi wala pa tayong laman sa body. Ano po? So, dun pa lang tayo sa pag integrate ng Materialize. Now, let me go ahead and, okay, add another one kasi we have two para mapagana natin yung Materialize. So, copy. Ito namang pangalawa. Saan natin ilalagay? Ilagay naman natin dito sa ibabang part. Before the end ng body. Okay? Ayan, dyan. So, meron tayong dito, isa sa taas ng title, isa sa before ng body. Okay? And then dito tayo magko-code sa taas nitong script na to. Okay? Now, let's go ahead and show you grid naman. Napansin nyo kanina kasi yung unang gawa natin, wala man lang space. Nakadikit dito sa pinaka-end part.
Let me show you. Hanapin ko yung file. Day 1. Okay. Ito yung ginawa nating sample yesterday. And it's against the video that na ipinakita ko about typography. Oh, wait lang. Na-delete ko yata siya. Okay, anyway, na-delete ko na yata siya. So let's just go back to VS Code. All right. So let's just continue with our work. Let me go ahead and type in, for example, typography. Kasi gagayahin natin, di ba? So typography, ayun, lumabas siya. Kaya lang, ang layo dito sa ginagaya natin, which is this one. So dito is color pinkish, and then dito is color black, pero maliit siya. Okay? So, diyan na papasok yung tinatawag nating division. Okay? So, ito yung code na ginagamit natin or ito yung tag na ginagamit natin. So, that's what we are calling div. Ayan. So, ibababa ko lang yung close tag ha. Usually kasi mas maganda kung nasa baba yung close tag. Tapos sa gitna, doon natin ilalagay. So, meron na tayong division kaya lang wala pa rin nagbabago kasi nasa labas pa siya ng division. So, all I want to do is to introduce you to division and the container. So, sabi dito, container or container class is not strictly part of the grid but is important in laying out content. So it allows you to center the page and the container class is set to 70% of the window width. Okay? So dito kasi 100% kaya ayun, nasa left siya. So as you can see here, pag in-off ko yung container, ayun, nasa pinakagilid siya. Pag in-on ko yung container or pag meron tayong container, anong napansin nyo? Okay, nagkaroon ng space dito or margin na tinatawag. Okay? So, let's go ahead. Ito, ang kagandahan sa Materialize CSS is ipapakita naman niya sa inyo yung sample. Okay? So, sabi dito is nasa loob siya ng body and ito ang paggamit ng container. All you need to do is add div and then meron tayong tinatawag na class. Okay? So, ito yung component na magbibigay ng instruction sa HTML na, hey HTML, this is the class or the type of component that I want you to do. So, I want you to do a container. So, class and then equal sign, automatic na siyang maglalagay ng quotation. Sa loob ng quotation, ilagay natin is container. Okay? So, dito sabi, container. Tama ba? Okay. And then, ano mangyayari? Wala pong nangyari, sir eh. Kasi wala pang laman yung division mo. So, ibig sabihin, ilagay mo yung typography mo dun sa division. So, delete natin ito. Dito natin ilagay. So, ayusin lang natin. Typography. Ano nangyari dito? So, nagkaroon na siya ng indentation or nagkaroon na siya ng margin. Okay? So, yun ang purpose ng division class of container. Okay? So, now what we will be doing is, of course, gagayahin natin ito. Kulay, malaki siya. So, ano nga bang ginagamit natin? So, I want you to look for this HTML cheat sheet para meron kayong guide sa mga elements natin. So, yung pinakauna dyan, Stanford University, that's going to be what we are using. So, nandyan lahat ng, sir, ano ba ang mga ginagamit na elements, etc. So, for example, we're looking for the heading. Okay? Sa mga text, nasa text tayo eh. Ayun, ine-explain sa atin na pwede tayong gumamit ng header from H1
H1 the largest hanggang H6. H6 is the smallest. So when we say headline, it's title. Okay? So kadalasan ng pinaka-title is pinakamalaki. So let's do H1. Sir, paano po ginagawa yon? Okay? Mag-type lang po kayo ng H1 dito sa loob ng div. So meron na kayong open tag, itong H1. Siyempre, lalagyan natin ng close tag. So, pag close may slash and then there you go. So, meron na po kayong title. Congratulations. Okay? So, kaya lang kulay ano siya dapat? Kulay pink. So, paano naman natin gagawing pink? Okay? So, ang gagawin naman natin is meron tayong way. Every tag natin, pwede tayong mag-declare ng class. Ibig sabihin, pwede nating sabihin, oh, may gusto akong gawin dito sa text na to or dito sa content na to. Yun yung class at saka style. So let's go inside the H1. Mag-space lang kayo at maglagay lang kayo ng class. Okay? And then dito sa loob, ayan, automatic na. So dito sa loob, kayo maglalagay ng kung anong gusto nyong sabihin kay HTML. So for now, gusto kong sabihin sa kanya na ang text, wait lang. Let me show you the colors. Okay. So when it comes to colors, paano naman siya ginagamit? So kailangan meron tayong class, ayun na nga sa class. Okay? And then sasabihin natin ganito ang format niya. Gusto ko kulay blue. So we will type blue and then text. Okay? For example is blue dash text. And then darken. Okay. Or pwede kayong gumamit ng color palette. Pwede niyong kopyahin yung nandito at saka ilagay dito sa ating CSS. Actually, sa CSS pa siya ilalagay. So, mas maganda, turo ko na sa inyo diretso yung technique na ginagawa ko. Sa CSS na po ako nagbabago. So, all you need to do dito sa ating side um, explorer is right-click or pwede kayong mag-click uli ng new dito, new, and then type in style.css. So, ibig sabihin, dito natin pwedeng ilagay lahat ng style na gagamitin natin. Alright? So, dahil dyan, ililink din natin si style CSS. But for now, itatype ko muna yung ating paragraph. Let's go back sa kinokopya natin. So, meron tayong header para mas mabilis. Okay? Oops. And then we provide some basic styling on header tags. Copy ko lang siya dito. Okay. Para later on, i-design na lang natin siya. Okay? So far nakaka-follow ba tayo? So hindi kailangan gumawa ngayon, kahit mamaya pa after. Para mapaulit-ulitin nyo lang yung video and gawin nyo yung ginagawa ko. Alright? So malapit na pong mag 8 o'clock. So we'll be having our first break ng mas maaga. Okay? Para makabalik agad tayo at matapos agad natin itong first topic na to kasi meron pa akong i-discuss a little bit later. So I'm gonna give you 5 minutes time so that you can take a coffee and take something to eat. Okay?
So please be back at exactly 8:05. Okay? Kasi it's already 7:59. Wag na po kayo mag-leave ng Zoom, ha? So mag-mute na lang kayo. Marie Chris, we are on break. So please be back at 8:05. Pero wag na po kayong umalis ng Zoom, ha? Okay. Let us go ahead and resume. Okay. So let me know if you're seeing my screen, ha? Give me a thumbs up. Okay. So let's resume. So we are, let's go back to typography. So far, wala pa tayong nagagaya. So etong first or title, let me just admit Florencia. Okay, so for those who are jumping in, just jumping in now, please just observe. Anyway, there would be recorded video. Pwede nyo naman siyang paulit-ulitin and then pwede nyo siyang gawin later on, okay? So for now, I want you to observe muna and then um, see how I'm coding things, especially the rules that I am telling you guys when it comes to the elements and tags. Okay? So ayan na po. Meron na tayong title, kaya lang hindi ka siya katulad. So gagamit tulad ka ng na-mention ko kanina is gagamit tayo ng style.css. Tandaan nyo, HTML is plain lang. CSS is meron ng style and then JavaScript meron ng functionality. So this time, okay, this time we will be using CSS. So paano gamitin ng CSS? Right click po kayo ng style, right click po kayo dito, pwede kayo mag new file or pwede nyo just simply click this plus icon and then rename po siya sa style.css. Okay? So pag kinlik nyo yung style.css, may lalabas na panibagong window. So meron na kayong dalawa, index and style. So balik tayo sa index. Ang gagawin natin is i-connect natin si style CSS kay dun sa HTML natin. Paano po yung gagawin, sir? So dito sa taas uli ng title, sige kahit saan dyan, i-type nyo lang po is link. Para kasi tayo makakonect, kailangan nating i-link. So, wag nyo masyadong problemahin kung anong nandyan. Ang kailangan lang nating ilagay dito sa pinakadulo, sa loob ng quotation mark, is style.css. Okay? Ayan. So, pag kinlik nyo yan, pupunta yan dito.
So, yan, meron na rin kayong link ng style.css. So, ang gagawin natin is gusto kong iset, sabihin kay CSS na ang ating heading is kulay pink, for example. Okay? So, all you need to do is to declare h1. Tandaan nyo marami tayong header. So, siguro h1, h2, h3, h4, h5, and h6. Okay? Lahat sila i-declare ko dito sa style CSS. Ngayon, paano gagawin natin? Kailangan yung mag-type ng bracket. Okay? And then i-enter ko lang sa baba yung bracket. So we have open bracket, is meron tayong close curly bracket. Okay? Sa gitna niyan, diyan ako magko-code. Sasabihin ko kay CSS, gusto ko mapayat. Kasi tingnan nyo dito is mapayat siya, pero dito mataba. Okay? So, gagamit po tayo ng code na font weight. Ano po? Font dash weight. Kung halimbawa gusto nating normal lang, ito yung normal lang. Kung gusto nating medyo bold, ayan po siya. Lighter, bolder. Or kung gusto nating um, super light, it's 100. Super bold, it's 900. Eh ako gusto ko nasa ano lang, nasa 300 para katulad nito. Okay? So let's go back to VS Code and I will say CSS, gusto ko ang font weight o yung bigat ng font dash weight is 300. Ayan, medyo sexy lang siya. O, gawin ko ng 400. Hindi masyadong 300 lang. 300. Okay? So there you go. Pero yung kulay, paano yung kulay? So, pwede sa kulay, ang gagawin natin, balik tayo dito sa color. Okay? Medyo ano siya, mm, medyo light siya. So try kong i-copy this to the VS Code. Brown font color, sorry. Ulitin ko na nga. Okay? So, pwede kong sabihin, hey CSS, ang gusto kong color is color red, for example. Ayan na siya. Okay? So, kung gusto nyo baguhin, click nyo lang yung box. Okay? And then, ayan na ngayon naturo natin tungkol sa color kanina. Yung tint niya, saturation and hue, kayo na bahala. So, medyo mapusyaw na. Mapusyaw na red siya. Okay? So, let's go back. Ayun, meron na tayong katulad nito. Alright? So next is we'll be doing the headers. This part, ang tawag natin dito sa line na to is divider. Okay? So let's go back to grid and show you divider. Wala siya, ipapakita ko na lang. So pag divider, ibig sabihin another div po yan ha. So let's type another div. Enter natin dito. And then ang class niya, anong klaseng division yan? Divider. Kasi gusto ko magkaroon ng divider. As you can see, meron na agad siyang divider. Tama po ba? Okay.
So far so good. Next would be header. Okay. So, ang header natin sa tingin nyo anong header siya? So, header 3. Ito kasing laki siya nito. So, gagamit ako ngayon ng header 3. So, H3 sa loob niyan. So, may automatic na kasi siyang open and close tag. So, sa H3, itatype ko headers. Kasi ito yung nandito headers. Kaya lang, bakit ganun, sir? Bakit nasa labas? Okay. Um, Kasi wala tayong container. So, again, ipasok natin siya sa container. So, gawa muna ako ng container. Paano nga ba gumawa ng container? So, gawa tayo ng div. Anong klaseng div ito? So, div class of container. Para meron tayong container. Tapos, doon natin ngayon ilalagay yung header. Okay? So, H3 headers. Okay, wala na siya sa pinaka-left. So, may indentation na siya. Ibig sabihin, may container dito. Hindi lang natin nakikita, pero merong container yan dyan. May invisible box. Yung box na yun nagsasabi, hey, huwag kang lalampas dito. Okay, dito ka lang. So, yun yung container. And since nasa loob siya, ang header natin is nasa loob ng container, kahit na anong ilagay nyo sa container, nasa loob pa rin. May indentation pa rin. Okay? So, ano daw ang susunod after the headers? Copy natin to. We provide some basic styling. Copy natin siya dyan. Paste nyo rito. Ayan. We provide some basic styling. Now, ayoko kasi ng itong one technique din na share ko sa inyo is pangit kasi yung black yung ating text. So, mas maganda sana is medyo light. I mean medyo lighter. I mean gray, dark gray. Maganda ka, visually appealing kasi siya. Kung napapansin nyo, itong mga to is a tint of gray. Okay? So one technique din yon. So let's go ahead and declare this as a paragraph. Kasi pag hindi natin dineclare as paragraph yan, magdidikit-dikit lang yan. Okay? So ano nga ang ginagawa sa paragraph? Sabi sa ating cheat sheet, ang paragraph is letter P. Okay? Let's go back here. Lalagyan natin ng paragraph dito sa harap. P, close. Delete ko lang muna ito or ilagay ko sa pinakadulo. Okay? Okay, so paragraph na siya. Yung paragraph na to, gusto ko medyo, ang kulay niya is medyo, gray. So, class, anong class siya? Sasabihin ko kay P or kay paragraph, anong klaseng text ito. So, first is, I want gray text. Wait lang, wrong spelling yata ako. Okay, ayun. So, sinabi ko sa kanya, gray text. Pag kasi sinabi mong gray lang, magiging gray yung buong paragraph. Ano? Pag sinabi kong gray text, yung text lang ang i-gray niya. Eh, paano sir kung gusto kong yung text ay gawing medyo darker yung pagka-gray niya. Medyo light kasi yung gray nito eh. So, space lang ako and then text dash darken. Gaano mo siya ida-darken? Dash, siguro 2 tones darker or 1 tone darker. Let's say sabihin 5 tones or actually hanggang 4 lang yata yung ano niya. Kung gusto niyo naman i-lighten, pwede rin. Lighten, kaya lang mas magiging light siya. So, mas gusto ko medyo darken. Darken ng 2. Yan. So, ganyan po yung pagkulay.
Or tulad nga ng nasabi ko sa inyo, puwede kayong gumamit ng CSS. So i-delete niyo na 'tong class na 'to. Kung ayaw niyong gumamit nitong long method, punta na lang kayong diretso kay CSS and then i-declare niyo si CSS. Paano mag-declare? So sino ba yung ano ba yung pinag-uusapan natin? Paragraph. So P and then curly brackets. Ibaba niyo lang yung isang curly bracket. And then sabihin niyo sa kanya, color. Gusto ko ang color ng paragraph ko is pili na lang kayo diyan. So for example is black. Lalabas na siya diyan. Kung gusto niyong ibahin, i-click niyo lang 'tong box and then hanap kayo ng ibang kulay. Gusto ko medyo dark, ayan. O gusto ko medyo red, ayan, puwede rin. Pero gusto ko gray, gray lang, ano po. So, ayun yung styling niya. So, yun yung 2 method natin, ha. Okay. Next, anong gagawin natin? Wait lang, naka-record ako, tama. Next would be etong part na 'to. Okay? So heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, and heading 5. Okay? So let's type all of this here. So nandito pa rin sa loob ng container. Type natin is sa heading 1, syempre H1. Sa loob ng heading 1, ita-type ko heading 1. Okay? Heading 2 is heading 2, H2. H3 is for heading 3. H4, heading 4. H5 is heading 5. H6 para naman sa heading 6. Ayan. So may nagagawa na natin, right? Iba lang yung color kasi kaya ganun yung color is dineclare ko dito sa style na lahat ng H1, lahat ng H2 hanggang H6, ang color is color red. Okay? Okay lang naman yun. Next, ang kailangan naman natin is black coat. So for black coat naman, ano po 'yan, ito po yung sample. Ganyan po siya, merong, line dito and then mayroong text na naka-indented. Ang ibig sabihin ng black code is ito yung sa website kung gusto mong ma-highlight yung isang sentence, okay. Kung yung gusto mong ma-highlight yung isang paragraph, ito yung nilalagay. Kadalasan halimbawa 'pag may gusto kang i-quote, okay, nandiyan 'yan. So let's try the black coat, pero gayahin muna natin 'to, black coat. Okay, copy ko siya yung black coat. Okay. And then maglagay lang ako dito sa baba. So si black coat is anong header niya? So kasing laki siya ng header 2. So gagamit ako ng H2. Ilalagay ko yung word na black coat sa gitna ng dalawang tags. Okay? Ayun na siya, lumabas na siya. Kaya lang masyadong dikit itong black coat sa heading 6. So gagamit ako ng tinatawag na break line. Okay? So, paano gumamit ng break line? All you need to do is to type BR. Okay? Yung less than, BR, and then greater than symbol. So, kung napansin nyo, nag-adjust siya. Ibig sabihin, merong, kumbaga sa atin, enter. Okay? Sa Microsoft Word, enter. Pwede kayong mag-double. Ito, hindi nyo na kailangan to ng end tag, ha? So, kung napapansin nyo, lahat ng elements dito may end tag. Ito lang ang hindi na kailangan ng end tag. So, maglagay pa tayo ng isang break line. Yan, para merong space pa. Okay?
So let's go back. Black coat. So after nung black coat, meron tayong paragraph dito. So maglalagay ako ng P for paragraph and then ipe-paste ko yung sentence. Ayan, meron na tayong paragraph sa ilalim. Okay. Next, ano daw ang gagawin? So, gagamit na tayo ng tag na black code or itong element na to. So, kopyahin ko lang tong paragraph na to. And then, let's open a black code tag. Type nyo lang black code. Enter nyo lang. Then, sa gitna, ilalagay ko yung gusto kong sentence. Ayun, meron na kayong black code. Ito siya. Okay, kita nyo ba guys? Masyadong nasa ibaba. Hindi ko na ma-scroll up. Ang gagawin ko na lang para ma-scroll up ko is dito sa pinakababa, before the body, is naglalagay ako ng division na lang para may space. Div class or style and then height. Height siguro is 500 pixel. Yan. So naglagay lang ako ng ano ha, ng division or section ha. Sa Canva madali lang 'yan, ida-drag mo lang. Dito kasi coding eh. So yung division is nilagyan ko ng style na height para meron tayong space dito. Ang height is 500 pixel. So pwede niyong hindi gawin 'yan. Gusto ko lang kasing ma-scroll pababa. Kaya naglagay ako ng space. Okay, so far ayan, okay na tayo diyan. And then, eto wag niyo nang gayahin 'tong part na 'to ha, coding lang kasi 'yan. Kumbaga 'yan, eto lang ang mga gagayahin. So flow text, paano naman gumawa ng flow text? So, copy muna natin yung flow text. Gawa tayo ng another heading. So H2, then paste natin, type natin flow text, meron na tayong flow text. Masyadong malapit, maglalagay ako ng um, dalawang break line. Okay? Alright. So let's go back sa ginagaya natin. So nakalagay dito is flow text. Paano pag walang flow text? Paano kung may flow text? Okay? So flow text is hina-highlight naman niya or yung specific area or specific paragraph. So let's do the flow text. Paano daw gumawa ng flow text? All you need to do is to use paragraph. Okay? So sabi dito is, wait lang, paragraph na may class of flow text. Okay? So let's go ahead and copy all of these. So sabi sa kanya is paragraph. So P, enter ko lang dyan. Paste ko yung paragraph ko rito. Okay lang kahit hindi indented, pero mas maganda kung practice na natin as for coding practices or techniques, ino-organize natin yung codes natin para madaling tingnan. So, tinatab-tab ko lang siya. Okay? So, sa paragraph, anong klaseng paragraph daw pag gagamit tayo ng flow text? So, type in class and then sa loob is flow-text. Yun, meron na tayong flow text. Okay. Nag-a-adjust po yan sa laki ng size ng ating screen. So, sa mobile or sa desktop. Okay. So, meron na kayong flow text. Now, we will proceed. Ito, normal paragraph lang to. So, let's create another paragraph here. P, and then paste here.
Ayan, meron sa baba. Lagyan ko lang ng break line. So, BR for break line. Okay. And then that's it. That's basically your task for today. All you have to do is to screenshot this. Um, kung kaya nyo ma-screenshot ng isang buo, pwede rin. Okay. Tingnan ko nga kung gagana siya. Isa-save ko. Kung gagana siya sa web browser. Saan ko ba siya sinave? Sinave ko siya dito sa day 3 typography. Ayan. Open ko yung, hindi yung style ha, yung index. Ay, ito na yung ginawa ko. That's it. So, all you have to do is to screenshot that or screen record and then scroll nyo hanggang dito sa baba or screenshot nyo itong first part and then the second part and you're done. Okay? So, that's your first ever complicated coding. Pero madali lang siya kung iyong step by step lang. Okay? Baby steps. So, pwede niyong baguhin ang kulay. For example, dito pwede niyong baguhin ang kulay ng heading. Gusto kong baguhin ang kulay ng heading dito sa H1. Pwede kong gawing, ano nga bang nilalagay natin? Pwede kayong gumamit ng style. Isa pang way natin is style. Style, color, and then kung anong gusto nyong color. Yun, kulay black na siya. Pwede nyo siyang gawin dito yung ginawa natin sa CSS na font weight. Font weight, for example, or ayan, font weight, pwedeng 200, masyadong, or 900. Okay? So kayo, pwede kayong maging creative, pero pwede nyo siyang gawin dito sa style CSS ha. Pwede nyo paghiwa-hiwalayin. Hey, ang gusto ko sa H2, pag H2 kulay pink. So, i-delete ko lang, ihiwalay ko siya. Dito ang H2 ay, pag H2, basta gagamit kayo ng bracket guys ha. Ang gusto ko ng color sa kanya is, for example, color, anong pwedeng harmony sa red kasi red yung team natin dito. So pwede kayong kung tandaan nyo pa yung tinuro kanina. So for example is brown. Gusto ko brown. Sige, gamit tayo ng complementary. Ang complementary sa red is green. So, gamit tayo. Kasi yan yung magandang partner sa red eh. So, gamit tayo ng medyo darker na green or medyo tinted na green. Okay? So, kung mapapansin nyo, lahat ng H2 or lahat ng heading 2 naging green. Tama ba? So, that's how you customize it. So, pwede nyo pong i-customize. Okay? So, you will be submitting that on the GC or pwede nyo ring i-upload. So, it's up to you. Okay? So, I'll be stopping the recording now.